Asan tayo? Well, andito tayo sa bubong. Ginagawa ko yung bubong. Ano? Papalit ako ng roofing and trussing and trussing. So, mag-isa lang ako. Papalitan ko tong entire roof with that entire C-purlins. Tawag doon to C-purlins. Yung C-purlins gawa yan sa bakal. So, instead of wood, pagkain itong mga wood na to, ito, tinanggal ko. Look. But of course, this wood is 40 years old na rin, or maybe more. 40, may mga anay na. Kaya lang yung mga anay umalis na eh. Wala na sila dito. Parang pangit lang tignan, ano, pero kailangan palitan na. Yun na yung bago ngayon eh. Yung mga bago ngayon is it's not sheet metal, it's bakal talaga. Pwedeng weldingin. Hindi siya aluminum, it's made of iron. You know, tapos pati yung saluhan ng tubig, alulod. And then here, ito yung tawag nila dito is concrete plywood, Hardie Flex concrete plywood. So hindi na rin siya kinakalawang. Made siya ng ano, sa simento. Kaya ang tawag dito cement board. So hindi na rin pumuputol ng puno, no, sa kalikasan. Sa cement board. Tapos syempre pag gumamit ka ng C-purlins, di ka na rin gagamit ng kahoy na pwedeng sumira din sa kalikasan. So yun, tapos yung mga windows is made of plastic and glass. So hindi na rin yung kahoy, kasi nung unang panahon kahoy. So ito, dadaan-dahanin ko na. Meron kaming mga tao eh, kaya lang busy pa sila ngayon eh. Yung nagkakabit ng solar. So alam mo naman ako, gusto ko take charge guys. Tsaka pag nabobore ako sa bahay, gusto ko may ginagawa. Kasi I don't go to the gym, pero ito yung gym ko. Tsaka pala isipan to eh, parang alam mo higanting puzzle. Diba nung bata ka mahilig ka sa mga puzzle pieces? Ito higanting puzzle eh. So something new. Tsaka tignan nyo yung mga roof ngayon, oh. It's pre-painted, oh. It's alloy. So hindi siya made of pure iron. Kaya hindi siya kakalawangin, kasi yung iron yun ang kinakalawang. Pagka yung iron exposed sa oxygen, tawag doon is iron oxide, which is the scientific name of kalawang. Iron oxide. Kaya ito pre-painted, tatagal na. Medyo mahal. Ang isa nito nasa 14 feet. Tawag dito long span. Kasi alam nyo kung ba't maganda yung long span. Wala nang mga joiners. Wala nang karugtong. Kasi minsan sa join nagalilig kayo. Sa join naglilig. So gagawin natin. Tapos ang maganda pa rito yung kanyang screw. Dati kasi umbrella nail, di ba? Ang ginagamit is umbrella nail. Ito oh, umbrella nail. Pinapako pa yan. Kaya kailangan mo minsan may tigahawak ka. Tapos syempre kailangan mo ng puwersa, no, hindi siya madaling ipako sa yero. Isipin mo, nail and sheet metal, oh, kagaya ng iba ron. Nail and sheet metal. Ngayon ang nauuso ngayon is ito. May ano siya, may rubber. Oh, may rubber na siya. Tapos dito sa dulo niya meron siyang parang drill bit. Oh. So ipapasok mo to dun sa roof ng kahit na wala ka ng hole at saka kahit wala ka ng sealant. Ito ginagamit to. See? Ito ginagamit. Kaya dumadali yung trabaho kasi ito, diretso mo na maglalak na yung roof mo. Yung alam mo yung roof mo lang, lalagyan mo lang ng 4 nito. Nakaset na yun. Ito lang talaga yung pag-set nitong pagkakabitan ng roof. Tapos ayun yung pinaka-dome niya sa pinakadulo. Dome or attic. Pinapo-fold dyan doon sa nagpo-fold ng sheet metal. So yun ang gagawin ko. Tatanggalin ko muna yung mga bulok kasi may mga bulok dito. Mga bulok na wood. Dahil nasa edge siya eh. So nabulok siya. Tapos lalagyan ko dito ng kisame using concrete plywood.
Tapos ito, pipinturahan natin. Tignan mo ang kinalabasan ng metal studs. Ayun. See? Walang pre-drill yan. Wala yung pre-drill. Hindi ako nag-pre-drill. Idediretso mo na yan. Maski plastic, yero, steel, angle bar, steel and bato. Papasok din siya sa bato. Kaya nakakatawa technology ngayon. Kaya sometimes malakas ang loob kong gumawa because of the technology. Hindi kagaya nun, kailangan maraming hands to set things up. Lahat to inangat ko dito mag-isa. From the ground down there, inangat ko yan siya lahat dito. Pero hindi ngayon last week yata. Kailangan dahan-dahan lang para matatapos din. Okay, kaya ayusin ko muna to. Kailangan din walang araw. Deadly rito sa bubong pag may araw.